matapos ang napakadelikadong pakikipagkasundo ni Kurapika sa dalawang prinsipe para ibahagi ang impormasyon tungkol sa Nen at sa mga Nen Beast. Ngayon ay i-review na natin ang Chapter 366 o Episode 27 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksiyan natin kung ano ang naging desisyon ni Xiang Lei patungkol sa napaka-importanting impormasyon na ibibigay ni Kurapika sa kanya. Habang nakikinig ang guard ni Benjamin at ng Second Queen, makikita rin natin ang ginagawa ng iba pang prinsipe at ang revelasyon ng isang karakter na tiyak na magpapa-excite sa inyo. At marami pang iba ang ating masasaksiyan sa videong ito mga kaibigan. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay To Each His Own, na nagsimula sa aerial view ng Black Whale. Ayon sa eksena, 4 na oras nang lumipas matapos ang pag-alis ng barko. Sa room number 1013, kina Prince Mariam, makikita si Hanzo na nagsasalita at nagsabing, parang lumalaki yata ang nilalang na ito. Sagot naman ni Biscuit, oo, napapansin din daw ng nilalang na ito na nakikita raw siya nila. Makikita rito ang dragon, ang Nen Beast ni Mariam na tila mas lumaki kumpara sa una nating nakita sa loob ng silid ni Wobble. Mapapansin rin na tila naka-alerto talaga ang Nen Beast na ito. Samantala sa room 1012, sa quarters ni Prince Momon na mahimbing na tinutulog, makikita ang 4 na guards na iniwan dito matapos ilipat ang ilan sa kanila kay Mariam. Dito rin makikita si Hanzo kasama si Biscuit na nagbabantay kay Prince Mariam. Balik naman kay Momo, mapapansin na ang mga naiwan niyang guards ay nagbabalak ngayon na i-assassin ng prinsipe. Pero bago iyon, ayon sa kanila, kaya nilang gawin ang assignment ngunit kung mahuhuli sila ng Royal Army, tiyak na papatayin sila pati ang kanilang pamilya. Makikita rito ang mga guards na sina Vic, ni Paper mula sa Second Queen, Duazul, Bludge mula sa Third Queen, Tangzul, Lar mula sa Fourth Queen, Katono, FD mula sa Queen, Swing 5 at Nagmum mula sa Sixth Queen, Seiko. Sa isipan ng mga guards, kailangan nilang patayin ng prinsipe ng hindi nakikita pero dapat ang paraan ng pagpatay ay mahahalata ng reyna nagpadala sa kanila para masiguro ang promosyon sa susunod na monarkiya. Samantala, makikita rin ang Nen Beast ni Momo. Samantala, sa room 1011, makikita si Prince Fugetsu na tinitignan ng litrato nila na Kacho at umiiyak. Dito rin makikita ang guard na si Ryoji, mula mismo kay Fugetsu, ang Sixth Queen na si Seiko at ang isa pa, si Batchim, na mula rin kay Queen Seiko. Sinabi ni Batchim kay Ryoji na wag na masyadong ispend ang kanyang energy sa paggagala dahil baka hindi ito magtatagal. Dapat daw muna nilang ibahin ang kanilang shift dahil silang dalawa lamang ang tunay na nagmamalasakit at nagbabantay kay Prince Fugetsu. Kasi ang iba o ang the rest ay puro na raw mga spiya at assassins, mga salitang nagpatahimik naman kay Ri. Samantara sa room 1010, makikitang isang basag na plato na may pagkain, sapagkat itinapon pala ni Prince Kacho ang pagkain na inihain sa kanya at nagsabing kahit ang mga aso raw na nasa basurahang nakatira ay hindi raw kakainin ang pagkain na yan. Wala na ba silang tamang nagagawa? Ano ba raw ang binabayaran nila sa mga ito? Kaya dapat ay ulitin ang kanilang pagluluto. Dito na iniligpit ng kanyang katulungang pagkain at ang basag na plato, habang si Melody naman ay pinapakinggan ng tibok ng puso ng mga katulong at ng guards ni Kacho. Dito niya nalaman ang kanilang mga iniisip. Sabi ng isa, sana'y mamatay na lang daw itong prinsipe at maganda raw sana kay Prince Fugetsu na lang sila na-assign. Bakit ang kambal na ito ay magkaiba raw talaga ng ugali? Samantalang sabi naman ng isa, gusto na raw niyang mag-quit. Nag-aalala ngayon si Melody para kay Kacho at naisip sa kanyang isipan na kung ang ugali raw ni Kacho na pinapakita ay isang pagpapanggap lamang para protektahan ang kanyang sarili, magbabackfire talaga ito kay Kacho at mali raw talagang ginagawa niya ngayon. Matapoy nito, sa room 1009, makikita si Hulkenberg na nagising at dali-dali namang bumangon. Sa pagbukas niya ng pinto ng kanyang kwarto, binati siya ng mga guards niya na ngayon nag-prepare na sa mga kagamitan.
Nagtataka si Hulkenberg at iniisip na panaginip lang yata ang nakita niya, parang totoo. Maya-maya pa, napansin niya ang isang misteryosong balahibo ng ibon sa kanyang kamay. Kaya napasabi siya na may nangyari talaga. Makikita natin sa mga nakarang chapters na nadatnan ni Hulkenberg ang kanyang mga guards na wala ng malay. Samantala, sa room 1008, sinasabihan ng Reyna si 55, ang kanyang anak na si Sally-Sally, na tama na, ikaw lamang ang isa-isang prinsipe ko, magseryoso ka na. Nasagot naman ni Sally-Sally na alam niya ang bagay na yon. Sagot naman ng ina, hindi mo alam. Isa raw itong golden opportunity. Gagawin ko ang lahat ng kaya kong para tulungan ang anak ko na gumawa ng sarili niyang hakbang. Kung hindi, baka si Sally ang unang magdadrama. May plano ba ito? Paliwanag naman ni Sally-Sally sa susunod na bangkit ay babaguhin niyang mundo. Matapos ang eksenang yon, sa room 1007, makikita si Luzaros na nagyoyosi kasama si Baso. Natanong ni Luzaros kung anong ginagamit niya at nasagot naman ni Baso, oo, malinis raw ito sa mga illegal substance. Katunayan, ang ingredients nito ay available pa nga sa kanyang homepage. May lisensya nga raw siya dito kaya hindi raw nananakawan ng produkto. Ayon pa kay Baso, napaka-perfect daw ito para sa personal use. Marami na rin siya nagamit noon pero itong ginagamit ngayon ni Luzaros ay isang smoke na binalibalikan talaga ni Baso. Mas mainam pang araw ito para sa mga heavy smokers at lahat ng kanyang mga kaibigan ay naging healthy na dahil sa paggamit nito. Kaya isang healthy drug ito para kay Luzaros. Napaisip naman si Luzaros at nagtanong kung posible ba niyang gamitin ang produkto ni Baso para sa pagre-registra sana ng mga military? Naiisip ni Luzaros mga kaibigan na gamitin ang produktong ito para sa mga drug addicts dahil kamakailan lang ang isang kanyang kaibigan ay nalulung talaga sa droga. Masama talaga kapag pinapasa ng isang bagay. Kaya natanong ni Luzaros kay Baso kung paano kaya kung isa sa publiko ang resulta ng kanilang gagawing clinical trials sa produktong ito. Sagot ni Baso, walang problema sa kanya kung gagawin ito ni Luzaros at mas madali raw ito kung magiging hari si Luzaros. Sagot naman ni Luzaros na hindi raw magiging madali yon. Matapos ang eksenang yon, sa room 1006, makikitang isang libro. Libro pala ni Tyson. Tinanang ni Jonavi, The Book of Tython? Sagot ni Tyson, oo, libro ko yan. Pinaliwanag pa niya na magkakaroon lang daw ng tunay na kapayapaan ng mundo kung lahat ay magiging kanyang disipulo, kaya dapat basahin nila ang libro upang maintindihan. Sa kabay nito, makikita si Tyson na umalis kasamang isang guard habang sinimula naman ni Joan ang pagbabasa. Sa pagbukas ng first page, mababasa ang salitang Chapter 1, Love will always prevail. Nakasabi naman ng isa, ganitong klase pala ito ng libro. Nakasabi rin si Javi na nakakamangha na parang wala lang ngayon kay Tyson ang mangyayaring succession contest. Tinanong naman ng isang guard kung gusto ba ni Inozavi na matutunan o malaman kung paano pupurihin ang libro nang hindi talaga binabasa. Samantala, sa room 1005, makikita si Butch, isang sundalong ipinadala ni Benjamin kay Tupe at tinanong kung naresolba na ang problema. Nasagot sa telepono na oo. Dito sumagot si Mauer. Okay, pupunta na raw ako dyan. Sabay humingi ng permiso kay Tupe. Nagdadalawang isip daw si Tupe kung sasabihin ba ni Kurapika ang lahat sa kanila. Kaya si Mauer na lang daw ang magdebisisyon kung paano ihahandle si Kurapika sa iba't ibang interviews na gagawin niya. Kasabay nito, maririnig ang transmission device ni Butch at si Bobby ang nagsalita na naka-on duty na ako. Samantala, kay Cherednich, iniisip niya na napaka-antipatiko ng isang lumulutang na bola sa gitna. Habang nakikita ni Cherednich ang bola, nagsabi siya na nakuha ko na raw. Sagot ni Theta, dapat gawin mo itong meditation ng 10 minutes, 3 times a day, sa loob ng 10 araw o kahit isang linggo. Sumagot si Cherednich na na-feel ko na raw. Tinanong ni Theta, ha? Sagot ni Cherednich, nararamdaman ko na ang aura, kaya proceed na tayo sa susunod na drill. Sagot ni Theta, paumanhin po, alam kong medyo impatient po kayo. Ngulit bago siya marapagtapos, sinabi ni Cherednich, hindi totoo. Tignan mo, ang bola ay nasa kamay ko at ngayon ay nasa kaliwang kamay ko. At this time ay nasa hintukuro ko naman. Tama ba ako?
Matapos ang eksenang yon, hindi makapagsalita si Theta sa pagkagulat at inihisip niya, grabe, hindi raw siya makapaniwala na ang taong ito ay talagang henyo. Pagkatapos ng eksena balik kay Kurapika, makikita na nagsalita si Xianglei na walang problema sa kanya na ibahagi na ni Kurapika ang impormasyon na gusto niyang sabihin sa kanya. Kinontak naman daw ni Kurapika kanina si Benjamin at Tupe. Natanong pa nito kung wala ka bang gagawing pag-uusap. Sagot ni Kurapika, unfortunately, meron daw. Sagot ni Xianglei, ayos lang, sa ibang time na lang daw siguro sila magkakausap ni Kurapika tungkol sa impormasyon na ibabahagi nito sa kanya. Nagdagdag pa niya na napag-alaman niya na kulang-kulang lamang ang staff ni na Kurapika. Sagot ni Kurapika, oo, at iniligpit daw ng mga Nenbis ang halos lahat ng aming guards. Kaya dito nag-decide si Xianglei mga kaibigan na magpapadala raw siya ng kanyang 2 personal bodyguards kina Kurapika at wag daw itong mag-alala dahil napaka-skilled daw ng mga ito at makakatulong talaga sa kanila. Isang offer na pinasalamatan ngayon ni Kurapika kaya iniwasan muna ni Xianglei na ibahagi ang impormasyon habang naroon pa ang 2 guards na mula sa mga higher-ranking queens. Matapos niyan, makikita ang 2 personal guards na ipapadala ni Xianglei habang si Slaka na guard mula kay Second Queen Duazul at si Coventoba naman na sundalo ni Benjamin ay nakatingin lang sa kanila. Sa isipan naman ngayon ni Sakata, ayon sa kanya, trabaho raw ng mga guards na mula kina Reyna Unma ng First Queen at Duazul ng Second Queen, when in fact, wala raw sanang rason na magkasundo ang mga ito pero dahil sa impluensya ng Second Queen na si Duazul, nagkaroon ng koneksyon. Ang Reynang Duazul daw kasi ay mahinahon at mahinhin at nagbibigay ng order sa kanyang mga guards na i-evaluate ang mga prinsipe. Dito na raw pumasok ang kanilang kapitan na si Mandam, ang captain ng guards ni Xianglei na siyang nagsilbing coordinator sa pagitan ng mga guards ng First Queen at ng Second Queen. Ayon kay Sakata, ang sitwasyon daw ngayon ay hindi nila talaga inaasahan. Kaya itong mga guards ni Unma at Duazul, mga kaibigan, ay may mutual interest at yon ay mag-report sa kanilang mga reyna tungkol sa mga nakababatang prinsite. Isa rin daw iyon sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakasundo. Dahil unexpected ang sitwasyon, napapaisip si Sakata na posible raw talagang magpalitan ng importanteng impormasyon ang mga tauhan ng mga nakababatang prinsipe. Kaya kailangan daw talaga nilang malaman ito. Subalit isa lang daw sa kanila ni Coventoba ang pwedeng umalis at iwanan ng third prince na si Xianglei na siya talagang priority nila dahil dito sila na-assign. Sa tingin ni Sakata, mas mainam na ang guard ni Reyna Unma ang umalis at siya ang maiwan. Pero may problema raw kasi. Kung alam na ng iba ang kanilang balak, posibleng trap lang ito o mali-maling impormasyon ang ibibigay ni Kurapika. Kaya nag-iisip si Sakata kung alin ba ang tama. Siya ba ang magpapaiwan kay Xianglei o siya ang sasama kay Kurapika? Matapos niyan, sinabihan ni Xianglei ang kanyang mga guards na sina Sakata at Hashito na gwardyahan muna nila si Prince Wobble hanggang sa susunod na banquet or dinner party. Maya-maya pa, may nakipag-usap kay Coventoba sa kanyang transmission device at dito na niya tinignan si Sakata at sinabi na may order raw mula sa First Queen na si Unma. Kaya siya na lang daw ang magbabantay kay Xianglei at si Sakata naman ang sasama kay Kurapika. Sumagot naman si Sakata ng masusunod, pero sa isipan niya, iniisip daw mayon ni Coventoba na mas mainam na manatili na lang siya kay Third Prince Xianglei kasi nga may possibility na false information lang ang ibibigay ni Kurapika. Kaya dito na humingi ng permiso si Sakata kay Xianglei na may order daw mula sa Reynang Unma. Sagot naman ni Xianglei, ayos lang daw. Hindi na raw kailangan pang i-confirm ito sa kanya kasi marami pang duty si Sakata bukod sa pagwagwardya sa kanya, kaya gawin na lang daw ni Sakata ang kailangan niyang gawin. Dito na nag-excuse si Sakata at sumama na sa 2 guards ni Xianglei at sinabihan sila na kailangan kong sumama sa inyo, ipaalam nyo lang sa akin kung may makukuha kayong impormasyon kasi posible raw siyang matanggal sa trabaho kung sasablay sila. At hindi pa naman daw niya alam kung ano ang posible niyang gagawin kung sakaling maging unemployed siya, paggalit na sinabi nitong si Sakata, in which ay hindi na sumagot itong dalawa. Matapos niyan, dito naman sa room 1002, makikita si Camila na kumakain at may kausap. Nagsasalita siya tungkol sa mamahaling produkto at limited edition products.
Tinanong niya ang kanyang kausap na kanya palang ina kung nakikinig ba ito. Sumagot naman ng Reynang Duazul na oo, nakikinig daw siya. Kaya nagsalita ulit si Camila, wikang, by the way, ililigtit natin ang unang prince na si Benjamin pagkatapos ay ang ika-isang prince na si Halkenberg. Nakuha mo ba? Nasagot naman ni Duazul na ang bagay raw na ito ay hindi isang bagay na dapat nitong konfirma sa kanya. Mga salitang ikinagalit ni Camila. Kaya sagot naman ni Camila, Mami, nagkakamali ka ata. Isang order o utos ang sinabi ko kanina. Mas madali raw kasing makakalapit itong ina niya kay Halkenberg, kaya siya raw ang dapat pumapatay dito. In which ay sagot naman ni Duazul na magagawa raw iyon ni Camila kahit wala ang kanyang tulong. Nasagot naman ni Camila na alam naman daw niya iyon, pero mas madali raw kung ang kanyang ina mismo ang papatay kay Halkenberg. Ang mga salitang iyon ay kasulukuyang palang pinapakinggan ng isang lalaking nagsabi, ang pag-kick out daw sa kanya ay walang silbi dahil gamit ang aking secret window ability, naririnig ko ang lahat ng kanilang sinasabi. Pero ayon pa sa kanya, ang pag-uusap na iyon ay hindi raw talaga magsisilbing solid evidence. Kaya kailangan niya ng isang ebidensya na itatiming niya ng maayos para hindi na makagawa ng excuses itong dalawa. So balak niya palang ipaalam ang plano ni Camila sa pinakamakatotohanang paraan. Kaya kailangan niyang magpadala ng ibon sa second prince Camila. Makikita rito ang isang ibon na gawa ng nen. At ang lalaking iyon mga kaibigan ay si Muse, ang personal soldier ni Benjamin, na ipinadala niya kay Camila ngunit hindi sa ipinapapasok ni Camila. Matapos niyan, dito naman sa room 1001, makikita si Balsamilco at Benjamin. Sabi rito ni Balsamilco, tinanggihan raw ni Kurapika ang kanilang tawag pero pinasok naman daw si Bobby Mina. Kaya tinanong niya kay Benjamin kung ano raw sa tingin niya ang iniisip ni Kurapika. Nagsalita si Benjamin na nababasa raw ni Kurapika ang sitwasyon ng ma-acute na paraan at may presence of mind at resolve, mga salitang nagpa-amaze kay Balsamilco. Dagdag pa ni Benjamin, alam na alam din daw nila na ang gyera ay talagang hindi maiiwasan, pero maingat sina Kurapika sapat na para hindi bigyan nilang samong ibang rason. Ani niya, isang defensive offense ang ginagawa nila. Paliwanag ni Benjamin, iniisip siguro ni Kurapika na ito na ang chance para mapaliit ng bilang ng kanilang mga sundalo one by one, pero mas maayos daw kung iyon ang iisipin ni Kurapika. Kaya sagot naman ni Balsamilco, kung isang stalemate ang gusto ni Kurapika, then hindi natin iko-confront si Bobby Mina na isang sundalo na may counteracting style. Sana kahit malaman na lang muna natin ngayon ang abilities ng kanilang kalaban na sina Kurapika. In which, ay dito na nagsalita ang soldier na si Frikov, sabing, kung ganon, ako na ang pupunta doon. Matapos niyan, dito naman sa room 1014 kina Prince Wobble, makikita si Bill na may kausap sa telepono, sabing, maghintay ka muna, wala ka pa namang ginagawa, kasi makikita na nakatayo lang si Bobby Mina. Matapos niyan, makikita naman sina Sakata at Hashito kasama si Prince Wobble, pati si Kurapika na ngayon patungo na sa room 1014. Maya-maya pa, nakapasok na nga sila sa quarters ni Wobble. Kaagad naman napansin ni Sakata ang sundalo ni Benjamin, kaya sabi niya rito na nandirito na raw ang sundalo ng First Prince Benjamin. Nagpakilala siya kay Bobby Mina na siya raw ang Sakata, guard mula kay Reyna Duazul, at may mga bagay raw siyang gustong pag-usapan dito. Kaya nag-usap muna ang dalawa habang si Bill naman ay sinabi kay Kurapika na ayos lang siya rito kasama ang mga bago nilang kasama. Sagot ni Kurapika na ang mga guards daw na ito ay mula sa Third Prince at ang isa ay tauhan ng Second Queen. Pinalimanag pa niya na dalawang ipinadala ni Zhang Lei ay nakatakda raw na magkipag-cooperate dahil sa misyong ibinigay sa kanila. Pero maaari rin daw na delikado ang mga ito kaya kailangan silang bantayan ni Bill. Makikita naman rito na tinapik ni Sakata ang balikat ni Bobby Mina. Sinabi ni Bobby Mina na siya ang magbabantay kay Sakata at si Sakata naman kay Ashito. Sumagot naman si Sakata na sure at mas ma-okay pa talaga itong si Bobby Mina kaysa sa anti-social at matigas ang ulo na sundalo ni Benjamin kanina. Kaya nagpasa silang work together. Matapos niyan, tumalikod na si Sakata habang si Bobby Mina naman ay halatang nandidiri naman kay Sakata. Kasunod niyan, makikita na may 4 na bagong guard sa loob, bagay na lubos ang ikinabahala ni Kurapika. Ayon sa kanyang isipan, hindi niya pala pwedeng paggamitan ni Queen Oito ang kanyang ability sa ganitong sitwasyon at wala rin siyang idea kung gaano pa siya magtatagal sa patuloy na paggamit ng Emperor Time. Kaya dito na nagsalita si Oito at sinabi, nag-iba na ang sitwasyon,
Kaya kung makakahanap siya ng maliit na hayop, ay i-accept raw niya ito. Huwag muna nilang gamitin ito sa harapan ng mga guards at siya at si Bill ay gagawa muna ng distraction kung sakaling makahanap sila ng target. Sa isipan ni Kurapika, napatanong siya kung makakahanap pa ba siya ng suitable na nilalang na tatargetin ng ability na ito. Doon niya na-realize na hindi niya pala naisip noon na ang ability na ito at ang kondisyon nito na may kinalaman sa Emperor Time ay mas delikado pala sa kanya kaysa sa inaakala niya. Samantala, sa Tier 5, sa hall number 37564, makikita ang napakaraming tao. Sabay nito, ipinakita ang isang ipis na inapakan ng lalaki. Sabi ng lalaki, palaging nakakahanap ng daanan ng mga ipis na ito. Maya-maya pa, bigla siyang nagulat sa taong nasa harapan niya at tinanan itong kung anong problema niya at bakit ganoon ang itsura ng kanyang muka. Nasagot niya, ganun ba? Ang taong ito ay si Krollo na nakapasok na ngayon sa Black Whale, taglay ang galit at lungkot sa kanyang mukha. Sinabi ng lalaki na ang itsura daw ni Krollo ay parang mukha ng isang taong nagbabalak pumatay at sa tingin niya, marami raw itong pinagdaanan para makasakay lang dito. Sagot naman ni Krollo, mahirap raw dahil ang mga relations o bonds ay pinuputulan pero hindi kailanman nakakalimutan. Nandito na pala si Krollo at grabe ang galit at lungkot na nararamdaman niya mayon dahil sa ginawa ni Hisoka na pumatay kina Sharnak at Cortopi. Ram na ramdam talaga ang bloodlust niya sa loob ng hall. Fun fact, ang numero ng hall na kanaroroonan niya, 37564, ay mababasa sa Japanese bilang Minagoroshi na ang ibig sabihin ay massacre or kill them all. Posibleng ito ay foreshadowing sa gagawin ni Krollo sa loob ng Black Whale sa harapan. Mas naging exciting pa ang susunod na mangyayari dahil sa revelasyong nandito na si Krollo. Siyempre, mas tumitindi rin ang tensyon dahil malalaman na rin natin kung ano ang gagawin ni Kurapika at kung paano nila magagamit ang ability na Little Eye sa sitwasyong ito. Marami pang ibang thrilling at matitinding eksena ang tiyak na ating matutunghayan sa susunod na chapter. Well, dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan ninyo ang video, bigyan nyo na ng like, comment at subscribe para sa mas marami pang videos na tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.